Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 341 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bumalik si Alvin sa Megrez Peak pagkalabas ng Megrez Hall, pagkatapos ay maingat siyang nakarating sa tuktok ng bundok bago bumalik sa Stalactite Cave. Ang cultivation environment ng Stalactite Cave ay mas maganda pa kaysa sa environment sa 9 Great Spirit Points. Kahit na ako ay naging isang inner court disciple ngayon, hindi ko na kailangan pang maghanap ng cultivation location sa Duby Peak. Nag-iisip si Alvin bago umupo sa stone platform, pagkatapos ay nagsimulang magnilay at maglinang. 9 Dragons War Sovereign Technique, Worm Python Form. Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring tawaging walang kapantay si Alvin sa ilalim ng Nascent Soul Realm, hindi pa rin siya naglakas loob na magpakalma. Ang gusto niyang gawin ngayon ay makapasok sa Nascent Soul Stage sa lalong madaling panahon. Si Alvin ay nagtanim hanggang sa madaling araw ng sumunod na araw bago lumabas ng Stalactite Cave, pagkatapos ay tumayo siya sa nakatagilid na puno at naligo sa ilalim ng ambon ng umaga bago tumalon sa tuktok. Matapos umalis sa tuktok at makarating sa malapit sa trade hall. Senior Brother Alvin. Senior Brother Alvin. Napansin ni Alvin na sa parehong oras na binati siya ng mga disipulong ito ng Megrez Peak, ang kanilang mga titig ay may dagdag na pakiramdam ng pagsamba kapag tumingin sila sa kanya. Anong nangyayari? Dahil lang ba sa pangyayari noong Inner Court Disciples Test kahapon? Nagtataka pa rin si Alvin nang marinig ang pamilyar na boses sa kanyang tainga. Alvin. Andang. Tumingin si Alvin sa papalapit na tao at bahagyang ngumiti. Maaga ka rin pala. Ang taong lumalapit ay si Andang. Ngayon, katulad niya, si Andang ay dapat na naghahanda na pumunta sa lugar ng pagpaparehistro ng disipulo sa loob ng Duby Peak upang kunin ang kasuotan ng kanyang disipulo sa loob ng korte. Hindi nagtagal, sabay silang humakbang papunta sa chain bridge. Alvin, narinig kong napilayan mo ang braso ng ampon ng Peakmaster, si Quentin. At saka, pinatawag ka ng Peakmaster para sa isang audience kahapon. Lalong naging kakaiba ang titig na binaril ni Andong kay Alvin. Tumango si Alvin. Alvin, natatakot ako na ang lahat ng mga alagad ng Megrez Peak ay napagtagumpayan mo na ngayon. Pinili mo ang braso ng alaga ng ating Megrez Peak's Master, gayunpaman, ikaw ay ligtas at maayos pa rin. Ikaw talaga ang unang tao sa Megrez Peak na nagawa iyon. Binigyan ni Andong ng thumbs up si Alvin habang ipinahayag niya ang taos-pusong paghanga. Tumaas ang kilay ni Alvin nang makita niya ito. Nang maisip niya ang ugali ng grupo ng mga disipulo ni Megrez Peak mula noon, bigla siyang naunawaan. Kaya dahil sa pangyayaring ito, matatagpuan ang trade hall ng Duby Peak sa tuktok ng Duby Peak. Nang malapit na sila sa trade hall, nakita ni Alvin ang maraming disipulo sa loob ng court na nakakalat sa lahat ng dako habang nagsasagawa sila ng iba't ibang transaksyon. Gaya ng inaasahan, nang sila ni Andong ay lumapit sa trade hall, naakit nila ang mga tingin ng maraming disipulo sa loob ng court. Mga alagad sa labas ng hukuman. Ang mga tingin ng ilang disipulo sa loob ng korte ay patuloy na sinusundan sina Alvin at Andong. Nang makita nila sina Alvin at Andong na papunta sa Inner Court Disciples Registration Point, bigla silang nagkaintindihan. Mukhang ang dalawang taong ito ay mga alagad sa labas ng korte na nakapasa sa Inner Court Disciple Test kahapon. Biglang, ang isang disipulo sa loob ng korte ay tila nakatuklas ng isang bagong kontinente at ang kanyang tingin ay bumaba kay Alvin. Napakabata ng alagad na ito sa labas ng korte, mukhang lagpas 20 lang siya. Hindi kaya siya si Alvin. Alvin. Sa sandaling matapos magsalita ang disipulo sa loob ng korte, ang kanyang mga salita ay parang isang bato na nagpapataas ng 1,000 ripple. Nagdulot ito ng kaguluhan sa gitna ng grupo ng mga alagad sa loob ng korte. Siya si Alvin. Ang outer court disciple na si Alvin na 20 taong gulang pa lamang, ngunit ang kanyang cultivation ay umabot na sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Siya ay kasing bata pa ng sinasabi ng mga chismis. Hindi ko inaasahan na ang isang napakahusay na henyo ay lilito sa ating 7-star sword sect. Ang kanyang likas na talento sa martial daw ay mas dakila kaysa sa 5 dakilang young masters.
Walang sino man sa nakababatang henerasyon ng ating 7-star sword sect ang nakarirango sa 5 dakilang Young Master, at iyon ay palaging isang pinagsisisihan na bagay. Ang hitsura ni Alvin ay maaaring maging sanhi ng 5 dakilang Young Masters na maging 6 na dakilang Young Master. 6 Great Young Masters. Hindi na ako makapaghintay. Ngunit, bagamat maganda ang likas na talento ni Alvin sa martial Dao, limitado pa rin ang kanyang lakas. Baka makalaban lang niya ang 5 dakilang Young Masters at makipaglaban para sa superiority sa kanila pagkatapos ng ilang taon. Sa lalong madaling panahon, halos lahat ng mga disipulo sa loob ng court na malapit sa Duby Peaks Trade Hall ay alam ang pagdating ni Alvin. Maraming mga disipulo sa loob ng korte ang nagmamadaling pumunta sa Inner Court Disciple Registration Point dahil gusto nilang makita ang henyong disipulo na nagbunga ng napakaraming diskusyon sa 7-star sword sect kamakailan. Sa gilid ng trade hall, 2 disipulo sa loob ng court ang magkasamang nakatayo doon. Kasalukuyan, ang mga kilay ng isa sa mga alagad sa loob ng korte ay nakadikit na may nakakatakot na malungkot na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding puot. Ang eksenang ito ay napansin ng isa pang disipulo sa loob ng korte, at nagtanong siya ng may pagtataka, "Fan Jian, may galit ka kay Alvin?" "Kuya Lanten, hindi lang ako pinahiya ni Alvin noong isang araw, pinutol pa niya ang isang daliri ko. Sa kasamaang palad, mabilis siyang lumakas at hindi ako kalaban niya ngayon. Kung hindi, tiyak na tuturuan ko siya ng leksyon." Huminga ng malalim si Fan Jian, at nang matapos siyang magsalita, ang kanyang tono ay naglalaman ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. "Fan Jian, magkaibigan tayo bago pumasok sa 7-star sword sect, at ang iyong angkan at ang sa akin ay naging magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Ang problema mo ay ang problema ko rin, ni Woody Lanten. Dahil sinaktan ka ni Alvin, mamumukod tangi ako para sa iyo." Ang disipulo sa loob ng court na nagsalita ay isang binata sa paligid ng edad na 28 o 29, at bakas ng kadiliman ang kumikislap sa kanyang mga mata. "Salamat Kuya Lanten." Nagliwanag ang mga mata ni Fan Jian at puno ng saya ang kanyang ekspresyon. Parehong nagulat sina Alvin at Andong matapos nilang i-claim ang kasuotan ng kanilang alagad sa loob ng court at lumabas ng registration point. Sa kasalukuyan, ang lugar ng pagpaparehistro ay ganap na napapaligiran ng mga tao, at silang lahat ay mga alagad sa loob ng korte. Siya si Alvin. Napakabata niya. Oh my God! Noong nasa ganitong edad ako, sa palagay ko nasa ikalawang antas pa lang ako ng origin core stage. Ang mga paghahambing ay talagang kasuklam-suklam. Isang figure na ang likas na talento sa martial Dao ay maihahambing sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom ay sa wakas ay lumitaw sa nakababatang henerasyon ng ating 7-star sword sect. Ang likas na talentong ipinahayag ni Alvin hanggang ngayon ay ganap na nalampasan ang 5 dakilang Young Masters. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang pabulong na talakayan ng pulutong ng mga disipulo sa loob ng court. Naunawaan na niya ngayon na ang dahilan kung bakit pinalibutan sila ng mga alagad sa loob ng korte ay dahil sa kanya. Lubhang hindi komportable si Alvin sa pagiging sentro ng atensyon ng napakaraming tao. Kumunat ang noo niya at nagpaalam kay Andong bago lumabas sa paligid. Ang mga alagad sa loob ng korte ay nagbukas ng landas saan man siya dumaan. Nang balak ni Alvin na umalis. "Huwag kang gagalaw." Isang malamig at walang malasakit na boses na may pinaghalong origin energy sa loob ay parang isang kulog. Sa susunod na sandali, si Alvin na huminto sa kanyang mga yapak, lumingon at nakita ang 2 disipulo sa loob ng court na naglalakad patungo sa kanya. Nakilala niya ang isa sa kanila. Ang disipulo sa loob ng korte, si Fan Jian, ang nagnanais na piliting bilhin ang sanggol na Jade-Eyed Heavenly Mouse mula sa kanya pabalik sa restaurant sa Black Bamboo City. Si Fan Jian na naman. Hindi kaya sapat yung lesson na itinuro ko sa kanya nung nakaraan. Hindi maiwasang lumubog ang mukha ni Alvin nang makita niya si Fan Jian. Isang buwan na ang nakalilipas, si Fan Jian, nakababalik lang sa 7-star sword sect, ay paalitang pinahiya si Alvin. Bilang paggalang sa nakatatandang Luther, pinutol lamang ni Alvin ang pinky ni Fan Jian. Iyon ay hindi gaanong kahalagahan para kay Fan Jian, bilang isang uri ng parusa.
Akala niya noong una ay matututo si Fan Jian ng kanyang leksyon, ngunit ngayon ay tila napakasimple ng paraan ng pag-iisip ni Alvin. Fan Jian ay tulad ng kanyang pangalan. Kasuklam-suklam. Napagtanto ni Alvin na kapag si Fan Jian at ang disipulo sa loob ng korte sa kanyang tabi ay lumakad, ang pulutong ng mga disipulo sa loob ng court ay susundan upang panoorin din ang pananabik. May awa yan si Senior Brother Woody kay Alvin. Malamang hindi. Ayon sa aking pagkakaalam, pinutol ni Alvin ang pinky ni Fan Jian sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang espada noong nakaraang buwan. Si Senior Brother Woody ay malamang na gustong tumayo para kay Fan Jian. Narinig ko na si Senior Brother Woody at Fan Jian ay naging napakabuting magkaibigan mula pa noong una. Mukhang si Alvin ay magdaranas ng kasawian ngayon. Oo, bagamat si Alvin ay isang 8th level Origin Core Stage Martial Artist, si Woody ay isang 1st level Nascent Soul Stage Martial Artist. Ang pagkakaiba nilang dalawa ay parang langit at lupa. Kahit na si Alvin ay may kakaibang kakayahan upang talunin ang isang mas malakas na kalaban na may mahinang lakas, malamang na mahirap lampasan pa rin siya ni Woody sa pagitan nila ni Senior Brother. Ang pulutong ng mga alagad sa loob ng korte ay masiglang nag-usap. Woody. Unang antas ng Nascent Soul Stage. Bumaba ang tingin ni Alvin sa disipulo ng inner court sa gilid ni Fan Jian at lumubog ang mukha nito. Gusto niyang mag-stand out para kay Fan Jian. Magkabalikat na naglakad sina Woody at Fan Jian at mabilis na dumating bago si Alvin. Naghalo ang pakiramdam ng pagmamataas sa pagitan ng mga kilay ni Woody habang tinitingnan niya si Alvin na may mapagpakumbaba na tingin at nagtanong ng may patag na tono, "Ikaw si Alvin?" Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay nanlamig dahil si Alvin ay walang anumang intensyon na bigyan siya ng pansin. Fan Jian. Bumaba ang tingin ni Alvin kay Fan Jian, at bahagyang lumubog ang kanyang mukha. Bilang paggalang kay Elder Luther, handa akong kalimutan ang lahat ng sama ng loob sa iyo noong araw na iyon. Ano ang kahulugan nito? Ano ang ibig sabihin nito? Sa pag-alalay sa kanya ni Woody, si Fan Jian ay napuno ng kumpiyansa habang galit na nakatingin kay Alvin at ninisyan. Alvin, napilayan mo ang isang daliri ko noong nakaraang buwan. Wala pang sapat na panahon para kamuhian kita, at gusto mo pa ring kalimutan ang lahat ng sama ng loob sa iyo. Sa tingin mo ba posible? Nanliit ang mga mata ni Alvin sa isang linya at isang malamig na liwanag ang sumilay sa loob. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw at kasabay nito ay isang kahangahangang malakas na hangin. Whoosh! Biglang sumipol ang isang palm print mula sa Origin Energy habang ito ay kumikislap patungo kay Alvin, na naging dahilan upang mahuli si Alvin na ang espiritual na puwersa na kagagaling lang ay naging mapagbantay. Sa sandaling nag-react si Alvin sa pag-atake na ito, ang palm print na na-condensed mula sa Origin Energy ay dumating na sa kanyang harapan, at ang kanyang mukha ay namutla dahil hindi niya ito magawang iwasan. Earth Dragon Shield. Nasa oras lang si Alvin para i-circulate ang kanyang defense martial skill at ang kanyang quake energy. Isang layer ng defensive chi barrier ang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Alvin at nagsimulang mag-vibrate ng marahas na may napakataas na frequency. Bang! Ang print ng palad na na-condensed mula sa Origin Energy ay bumaba sa dibdib ni Alvin at ang nakakatakot na lakas ay umagos sa kanya. Pagkaraan ng maikling sandali, nabasag nito ang defensive chi barrier ng Alvin na naglalaman ng quake energy. Bagamat kalahati ng lakas na nasa loob ng palm print ay nilabanan ng defensive chi barrier, ang natitirang kapangyarihan ay malakas pa ring dumurog sa dibdib ni Alvin, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga panloob na organo. Naramdaman ni Alvin ang matinding at nag-aapoy na sakit mula sa kanyang dibdib at hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo, pagkatapos ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang isang palaso na umaalis sa bowstring at mabangis na bumulusok sa lupa. Bang! Bumagsak ang katawan ni Alvin sa lupa at nakaramdam siya ng pagkahilo na kagagaling lang niya pagkaraan ng ilang sandali. Woody. Si Alvin na ang mukha ay namumutla na nakatitig kay Woody at ang 200 sinaunang mammoth silhouette sa itaas niya na unti-unting kumalat, at ang mga mata ni Alvin ay nagpapakita ng matinding lamig. Sa sandaling ito, nakamamatay na tahimik ang eksena. 342. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata.
Ang lahat, kabilang si Alvin, ay hindi kailanman naisip na si Woody na isang unang antas ng nascent soul stage na disipulo sa loob ng korte ay biglang gagawa ng hakbang laban kay Alvin, na isang ikawalong antas ng origin core stage na disipulo sa loob ng korte na kakapasok lang sa loob ng korte. Hindi lang iyon, ngunit gagamit siya ng isang sorpresang pag-atake para masaktan ng husto si Alvin. Nag-react si Andong sa biglang pagliko ng pangyayari at naging malungkot ang kanyang mukha, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang anyo sa gilid ni Alvin habang nagtatanong siya ng may matinding pag-aalala. Alvin, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Nag-withdraw si Alvin ng grade 7 na gold injury pill at ininom ito, pagkatapos ay ipinalibot niya ang kanyang origin energy para matuno ang medicinal strength ng pill at bahagyang gumaling ang kanyang mga sugat. Hirap na hirap siyang tumayo, ngunit ang kanyang mukha ay maputi pa rin na parang kumot. Huminga ng malalim si Alvin at bumaba ang kanyang tingin kay Woody, at sa loob ng kanyang titig ay may nakahalong galit sa loob. Ano, galit? Nagsimulang tumawa si Woody habang naglalakad siya para tumayo sa harap ni Alvin ng may malalaking hakbang, at nanlamig ang kanyang tingin. Bata ka lang nakakapasok lang sa inner court, pero sa totoo lang mayabang mong binaliwala ang tanong sa akin, itong senior brother of the inner court. Ngayon, sisiguraduhin kong matuturuan kita ng magandang aral. Para maiwasan mo na umasa sa natural mong talento at isipin na lahat ay dapat tumakbo sa paligid mo. Woody, tama ba? Malalim na sumulyap si Alvin kay Woody, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulot sa isang malamig at walang pakialam na ngiti, at kasabay ng dugo sa kanyang bibig, ang kanyang ngiti ay tila napakasama. Exactly, I'm Woody. Kid, alam kong maganda ang natural mong talento, pero dahil nakapasok ka na sa inner court, kung gayon mas mabuting maging maayos ang ugali mo bago ako, itong inner court na senior brother, sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Si Woody ay may mukha na puno ng pagmamataas. Biglang ibinaba ni Woody ang kanyang kamay, muling inatake si Alvin. 200 sinaunang mammoth na silhouette ay muling nabuo sa anyo sa itaas ng Woody. Whoosh! Sa pagkakataong ito, si Alvin na nakahanda ay iniwagayway ang grade 7 spirit sword sa kanyang kamay upang kumislap na parang kidlat. Sining sa pagguhit ng espada. Enerhiya ng lindol. Nais niyang hadlangan ang hampas ng palad ni Woody na nagngangalit sa origin energy. Baliwala ang pag-atake. Sa susunod na sandali, ang mapanghamak na boses ni Woody ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin, at ang grade 7 na spirit sword sa kanyang kamay ay nanginginig bago ipinadala ang pagkagulat sa kanyang palad. Ang hampas ng palad ni Woody na naglalaman ng lakas ng 200 sinaunang mammoth ay ganap na binaliwala ang quake energy ni Alvin habang tinatanggal nito ang kanyang grade 7 spirit sword bago muling itinatak ang sarili sa dibdib ni Alvin. Bang! Ang nakakatakot na lakas ay naubos mula sa kamao at bumuho sa katawan ni Alvin. Sa parehong oras na si Alvin ay sabog na lumipad muli, ang labis na matinding sakit ay muling bumagsak, at naging sanhi ito ng pagkalabo ng kamalayan ni Alvin. Bago siya nawala ng malay, narinig ni Alvin ang dalawang tinig sa aming tainga. Alvin! Isa sa mga boses ay ang boses ni Andong. Itago mo ang kamay mo. Ang isa pang boses ay tila pamilyar, ngunit si Alvin ay hindi ito maalala ng matagal. Sa susunod na sandali, tuluyang nawala ng malay si Alvin. Nang magkamalay si Alvin at imulat ang kanyang mga mata, napansin niyang nakahiga siya sa malambot na kama. Sobrang sakit. Sa hindi malamang oras, naramdaman ni Alvin ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Alvin ang kanyang sarili sa loob at napansin na ang mga sugat ng kanyang mga laman loob ay ganap ng gumaling, at ang kanyang mga buto sa dibdib na nabasag ay halos gumaling na. Ang isang grade 7 gold injury pill ay walang ganitong antas ng medicinal strength. Nadurog ang puso ni Alvin dahil siya na nagtataglay ng panghabang buhay na halaga ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay lubos na naunawaan ang grade 7 gold injury pill. Batay sa kanyang mga pinsala, kahit na uminom siya ng grade 7 na gold injury pill, imposibleng makabawi sa lawak na ito ng walang ilang buwang oras. Natural na hindi iisipin ni Alvin na ilang buwan na siyang nakahiga rito. Ito ay isang grade 6 Great Recovery Pill.
Sa ilang sandali, napansin ni Alvin ang isang bakas ng nakapagpapagaling na lakas na nananatili sa loob ng kanyang katawan, at ito ay ang nakapagpapagaling na lakas na kabilang sa isang grade 6 na Great Recovery Pill. Anong lugar ito? Matapos makabawi mula sa kanyang pagkabigla, pinalaki ni Alvin ang malinis at maayos na silid na ito. Walang maraming dekorasyon o mueble sa silid, ngunit lahat ng kasangkapan na makikita sa loob nito ay praktikal. Biglang, tila may napansin, dumilat ang mga mata ni Alvin. Spirit Point. Spirit Point ang lugar na ito. Napansin ni Alvin ang ritmikong paggalaw ng origin energy sa loob ng kanyang katawan, at ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng lugar na ito ay eksaktong katulad ng pakiramdam niya sa Misty Hall at Megrez Hall noong araw na iyon. Ang Misty Hall at Megrez Hall ay parehong nakatayo sa tuktok ng Spirit Point sa pangunahing tuktok ng 7-star Sword Sect, Ruby Peak, at ang kapaligiran ng paglilinang doon ay napakaganda. Woody. Ang mga mata ni Alvin ay nagbuga ng nakakatakot na malamig na liwanag nang maalala niya ang eksena bago siya nawala ng malay, at ang hangarin sa pagpatay ay lumitaw sa kanyang puso. Si Woody ay umasa sa katotohanan na siya ay isang unang level na nascent soul stage na martial artist na 2 beses na umatake kay Alvin, at ang kabangisan ng kanyang mga pag-atake ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Ibabalik ko ito sa iyo ng doble. Bakas ng lamig ang lumitaw sa puso ni Alvin habang itinatag niya ang kahangahangang panatang ito. Ano ba itong lugar na ito? Pinigilan ni Alvin ang galit sa kanyang puso at bumaba sa kama, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng silid. Gising ka na ba? Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa malapit. Sumulyap si Alvin at nakita ang isang malaking pavilion sa kanan, sa dulo ng pathway sa labas ng silid, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo doon na nakatalikod kay Alvin. Bagamat hindi siya lumingon, tila napapansin pa rin niya ang paggalaw ni Alvin. Umalis si Alvin sa silid at umakyat sa pavilion bago binati ang nasa katanghaliang lalaki na nakatalikod kay Alvin, Pickmaster. Nabalitaan ko mula kay Song na nasugatan ka ng isang first level nascent soul stage inner court disciple, may sama ka ng loob sa kanya. Lumingon ang medyo may edad na lalaki upang ipakita ang kanyang mukha. Ito ay tiyak na ang Pickmaster ng Misty Peak, si Frank. Sa makatuwid, ang lugar na kinaroroonan ngayon ni Alvin ay mismong Misty Hall, ang lugar kung saan matatagpuan ang isa sa 9 na dakilang Spirit Point sa Ruby Peak ng 7-star Sword Sect. Kaya si Senior Brother Sonny ang nagligtas sa akin. Napaisip si Alvin. Sa wakas ay naalala niya ito, at naunawaan niya kung bakit medyo pamilyar ang ibang boses na narinig niya bago siya nawala ng malay. Kaya pala ang may-ari ng boses na iyon ay anak ng Pickmaster ni Misty Peak, si Sonny. Wala akong anumang sama ng loob sa kanya, at mayroon lang akong ilang mga salungatan sa isa pang disipulo sa loob ng korte na nasa kanyang tabi. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito, ang awayan sa pagitan ko at sa kanya ay malalim. Nang matapos magsalita si Alvin, ang mga bakas ng malamig na ilaw ay kumislap sa kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang nakakatakot na pagngisi. Ibabalik niya ang ibinigay sa kanya ni Woody ng 2 beses. Pagkatapos niyang pakalmayan ang kanyang kalooban, tumingin si Alvin kay Frank at nagtanong. Pickmaster, binigyan mo ako ng grade 6 Great Recovery Pill. Tumango si Frank. Nakita ko na hindi magaan ang mga sugat mo, kung grade 7 gold injury pill lang ang ininom mo, tapos kahit nakapagpagaling ito sa iyo, aabutin siguro ng ilang buwan. Kaya, binigyan kita ng grade 6 na Great Recovery Pill para gumaling ang mga sugat mo sa maikling panahon. Seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang sinabi niya, ako, si Alvin, ay tatandaan ang kabaitang ito ng Pickmaster sa aking puso. Ano ang grade 6 Great Recovery Pill kumpara sa malaking pabor na ibinigay mo sa akin? Umiling si Frank at ngumiti, pagkatapos ay umupo siya sa malapit na mesa at kinalikot ang set ng tsaa. Ilang oras ka nang na-knockout at kagigising pa lang. I guess pagod na ang espiritu mo. Samahan mo ako at uminom ng ilang tasa ng Cloud Rice Tea para mabawi ang iyong espiritu sa lalong madaling panahon. Salamat, Pickmaster. Umupo si Alvin at tumingin sa langit. Ang nagninangas na araw ay kasalukuyang nakabitin sa kalangitan, kasalukuyang nasa tanghali.
Nagbuo si Frank ng isang tasa ng cloud rice tea para kay Alvin, pagkatapos ay nagtanong na may bahagyang ngiti, "Alvin, ano ang plano mong gawin sa hinaharap?" Humigop si Alvin ng cloud rice tea, at ang kanyang espiritu ay na-refresh bago dahan-daang sinabing, "Pansamantala akong walang tiyak na plano. Ngunit, sa hinaharap, dapat akong pumunta sa banyagang lupain upang tingnan." Banyagang lupain. Nanginig si Frank nang marinig niya si Alvin, at muntik nang mahulog ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Umiling si Frank at bumaantong hininga ng may damdamin. "Alvin, hindi ko talaga akalain na magiging ganito kalaki ang iyong mga hangarin. Ang foreign lands ay isang bagay na kahit ako ay hindi pa naiisip sa ngayon. Kumbaga, maraming void transformation stage ang naroroon sa gitnang lugar ng foreign lands." Nang matapos siyang magsalita, si Frank ay nagkaroon ng bahagyang takot sa kanyang puso. Ang mga eksperto ay marami tulad ng mga ulap sa mga banyagang lupain, at nangangahulugan din na ang kamatayan ay nasa bawat sulok. Nang walang tiyak na antas ng lakas, ganap na hindi siya nang ahas na gumala sa mga banyagang lupain. Pickmaster, kung minsan, ang paglalagay ng iyong target sa malayo ay marahil ay magbibigay daan sa iyo na lumayo pa sa landas ng Marshall daw. Kung hindi, kung napagtanto mo lamang na ikaw ay parang pulaka na naninirahan sa ilalim ng isang balon sa iyong pagtanda at kapag lumipas na ang oras, hindi ba't huli na ang lahat? Umiling si Alvin at ngumiti, habang wala siyang pakialam sa sinabi ni Frank. Sa mata ng iba, ang mga dayuhang lupain ay maaaring isang kakilakilabot na halimaw. Ngunit sa mga mata ni Alvin na sumanib sa mga alaala ng Rebirth Marshall Emperor, isa lamang itong mas malawak na mundo. Sa foreign lands, makikita ang mga martial artist ng Void Prying Stage sa lahat ng dako, at ang mga martial artist ng Void Initiation Stage ay napakarami. Ang paglalagay ng aking target sa malayo ay marahil ay magbibigay daan sa akin na pumunta pa sa landas ng Marshall daw. Isang pulaka na nakatira sa ilalim ng balon. Natahimik si Frank matapos marinig ang sinabi ni Alvin. Nakabawi lamang si Frank mula sa kanyang estado ng pagmumuni-muni pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos ay tumingin kay Alvin at bumaantong hininga ng may damdamin. "Alvin, minamaliit pa rin kita. Hindi katakatakang kaya mong magkaroon ng mga ganitong tagumpay sa murang edad. Ang iyong martial will at puso ng malalakas ay isang bagay na nagiging sanhi ng kahit ako, ang Pickmaster ng Misty Peak, ay nahihiya sa aking kababaan. Inaabangan ko ito ngayon. Anong uri ng taas ang makamit mo sa isa pang 10 taon? Ano ang sigurado ko sa oras na iyon, siguradong magkakaroon ka ng lakas na higit pa sa akin." Ang paraan ng pagsasalita ni Frank ay nagpakita kung gaano kataas ang tingin niya kay Alvin. "Pickmaster, masyado kang mabait." Bahagyang ngumiti si Alvin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kumpiyansa. 10 taon pa. Sa oras na iyon, maaaring gumagala na siya sa mga banyagang lupain. Pagkatapos uminom ng ilang tasa ng cloud rice tea, tumayo si Alvin at bahagyang ngumiti kay Frank. "Pickmaster, kung wala nang iba pa, babalik muna ako. Mangyaring ipasa ang aking pasasalamat kay Senior Brother Sonny, at ako, si Alvin, ay tatandaan itong pabor niya." Tumango si Frank. "Sige po." Tumalikod si Alvin, pagkatapos ay lumabas ng pavilion upang bumaba sa malawak na plataporma sa labas ng Misty Hall, pagkatapos ay kumislap ang kanyang katawan patungo sa malayo. "Marahil, ang pinakamalaking tagumpay ko sa buhay na ito ay ang pakikipagkaibigan sa munting lalaki na ito." Tiningnan ni Frank ang nawawalang anyo ni Alvin at bumalik lamang sa kanyang katinoan pagkatapos naganap na mawala ang figure ni Alvin sa kanyang paningin, pagkatapos ay umiling siya at ngumiti. Hanggat maaari siyang mag-mature ng ligtas, ang kanyang kinabukasan ay hindi ko maiisip. Ang piraso ng magandang karma na ito ay maaaring magpapahintulot sa akin na tamasahin ang pakinabang nito sa buong buhay ko. Pagkaraan ng maraming taon, matanto ni Frank na ang paraan ng kanyang iniisip ngayon ay magiging totoo, at kung anong pananaw ang taglay ng kanyang mga iniisip. 343. Pagkaalis ni Alvin sa bulwagan ng Misty, tinungo niya ang Duby Peak. Ang kanyang mga mata ay tila kalmado, ngunit sa totoo lang, ito ay naglalaman ng layuning pagpatay na nakatago sa loob.
Woody. Biglang naging malungkot ang mukha ni Alvin, na parang natatakpan ng manipis na yelo, at naglabas siya ng napakalamig na hangin. Malalim niyang naalala ang pangalang ito sa kanyang puso. Kahit na maaari niyang hamanin si Woody sa isang labanan sa arena ng buhay at kamatayan sa ngayon at gumamit ng nakakasakit na inscription upang direktang patayin siya. Ayaw ni Alvin na gawin ito. Sa isang tiyak na lawak, ang isang inscription ay maihahambing sa isang panloloko, at madaling patayin si Woody gamit ang isang inscription, ngunit mahirap para dito na tulungan siyang ilabas ang puot sa kanyang puso. Gusto niyang gamitin ang totoong lakas na pag-aari niya para sirain ang tiwala ni Woody, at pagsisihan ni Woody ang lahat ng ginawa niya ngayon. Ito ang kanyang kaiabangan. Aakyat siya mula sa kung saan siya nahulog. Ito ay isang tao, isang tunay na tao. Matapos lisanin ni Alvin ang Doobie Peak, diretso siyang bumalik sa Megrez Peak, pagkatapos ay maingat na umikot sa loob ng kalahating oras bago bumalik sa Stalactite Cave sa gilid ng peak ng bundok upang pakalmayin ang kanyang puso at linangin. Si Alvin ay nagtanim sa loob ng Stalactite Cave sa susunod na 2 buwan. Kapag siya ay gutom, siya ay direktang nag-iiho ng ilang karne. Kapag nabusog na siya, ipagpapatuloy niya ang paglilinang. Hindi alintana kung ito ay araw o gabi. Mabilis na lumipas ang oras. Ang 2 buwan ay hindi mahaba o maikli, ngunit ito ay lumipas ng ganoon. Pagkalipas ng 2 buwan, umalis si Alvin sa Stalactite Cave at gumugol ng isang araw na oras upang ihanda ang lahat ng kailangan niyang gawin bago magtungo sa Alcade Peak. Kuya B. Nang pumunta si Alvin para hanapin si Megan, naroon din si Elder B. Bastos. Puno ng kagalakan ang mukha ni Megan habang naglalakad siya palabas ng kahoy na bahay matapos marinig ang boses ni Alvin. Tumango si Elder B kay Alvin. Sinabi na sa akin ni Faye ang lahat ng dapat sabihin. Gusto kong tiyakin mo na ligtas at maayos si Megan sa pagbabalik mo. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Nang matapos siyang magsalita, naging mabangis ang tingin ni Elder B. Hindi nagalit si Alvin dahil alam niyang nag-aalala lang si Elder B para kay Megan, at bahagya siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala Elder B, alam mo ang relasyon namin ni Little Megan. Maliban na lang kung mamatay ako, kung hindi, imposibleng payagan ko siyang makaranas ng anumang pinsala. Ngayon lang tumango si Elder B bilang kasiyahan at umalis. Scoundrel, huwag mong pansinin ang sinabi ni Master. Pagkaalis ni Elder B, ngumiti si Megan ng paumanhin kay Alvin. Little Megan, ganito ba ang tingin mo sa lalaki mo? Not to mention Elder B is your master, but just what Elder B kanina ay dahil din sa pag-aalala niya sa iyo. Ni hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na maging masaya dahil napakabuti niya sa iyo, bakit ko naman iisipin? Umiling si Alvin at ngumiti. Handa ka na ba? Oo. Tuwang-tuwang tumango si Megan at nakaramdam ng isang alon ng kaligayahan sa kanyang puso nang maisip niya kung paano siya aalis sa 7-star sword sect. Kung ganoon ay umalis na tayo. Kailangan mo bang magpaalam kay Senior Sister Linda? Tanong ni Alvin. Darating siya sa Alcade Peak para kunin si Megan at sabay na umalis. Nakausap ko na si Senior Sister. Bahagyang umiling si Megan, pagkatapos ay nagsabi, siguro kung bumalik na si Little Sister Kelly. Pumunta tayo sa Alcade Hall at tingnan. Ang Alcade Hall ay ang lugar sa Doobie Peak kung saan nilinang ang Peakmaster ng Alcade Peak. Hindi na kailangan. Tumawa ng mapait si Alvin habang umiiling. Pumunta ako sa Doobie Peak kahapon at dumaan sa Alcade Peak. Hindi pa bumabalik si Kelly at ang kanyang master. I wonder kung saan sila nagpunta. Hindi pa rin sila bumabalik pagkatapos ng napakatagal na panahon. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nag-alala si Alvin. Napansin ni Megan na nag-aalala si Alvin kay Kelly at inaliw niya ito. Huwag kang mag-alala. Ayon sa aking guro, ang Peakmaster ng ating Alcade Peak ay isang eksperto sa Void Initiation Stage. Kapag nasa tabi siya ni Kelly, magiging maayos si Kelly. Ma'am. Tumango si Alvin. Sa Asher Forest Imperial Kingdom, kakaunti ang mga taong nakapagbanta sa kaligtasan ni Kelly habang nagtataglay siya ng proteksyon ng isang eksperto sa Void Initiation Stage.
Tara na. Tinawag ni Alvin si Megan bago direktang umalis sa Arcade Peak. Habang naglalakad sila sa Chain Bridge, nakangiting sinabi ni Megan, "Scoundrel, nakita ko ang mga titig ng iba pang kapatid ng Arcade Peak kanina na parang wala silang ibang hinahangad kundi kainin ka. Bukod doon, marami sa kanila ang tumingin sa akin na may mga titig ng inggit at inggit." Nang matapos siyang magsalita, tila medyo kampante si Megan, at habang nakahawak siya sa braso ni Alvin, isang ngiti na maaaring magpabagsak sa mundo ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumawa ng mapait si Alvin. "Little Megan, hindi ka ba mahilig magselos bago ito? Hindi ka na nagseselos ngayon. Ano ba ang pinagseselosan?" Nakangiting sabi ni Megan, "Walang namamagitin sa iyo at sa kanila. At saka, hindi ba't ang pagiging malugod ng aking lalaki ay nagpapakita rin na ako ay may mabuting panlasa? Masarap ang lasa mo." Bulong ni Alvin sa kanyang sarili nang marinig niya si Megan. "Mukhang ako ang nagkusa na habulin ka noong mga oras na iyon. Scoundrel, anong sabi mo?" Narinig ni Megan ang mga ungol ni Alvin, at tinitigan si Alvin na may malabong ngiti sa kanyang mukha. "Hindi. Wala." Si Alvin ay nagmamadaling umiling dahil naramdaman na niya ang kamay ni Megan na inilagay sa kanyang baywang. Kung siya ay maglakas loob na magsalita ng walang ingat, hindi siya nag-alinlangan kahit kay titing na ang kanyang baywang ay agad na magderones ng labis na brutal na pagkawasak. Pagkarating nina Alvin at Megan sa Doobie Peak, bumaba sila ng bundok. Sa buong daan, ang mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ay tumingin kina Alvin at Megan na may mga titig na puno ng selos at inggit. Ang mga lalaking disipulo ay naiinggit at naiinggit kay Alvin. Ang mga babaeng disipulo sa halip ay naiinggit at naiinggit kay Megan. Hindi nagtagal, dumating sina Alvin at Megan sa kwadre malapit sa pasukan ng Seven Star Sword Sect, na naglalayong kunin ang kanilang mga kabayo. Senior Brother Alvin. Kakapasok lang nina Alvin at Megan sa kwadra nang may isang figure na mabilis na sumugod sa kanila, pagkatapos ay huminto sa harap ni Alvin na may ekspresyon ng pananabik. "Morris." Nakangiting tumango si Alvin sa disipulo sa labas ng court na kapareho niya ng edad. "Senior Brother Alvin, ito ba?" Si Morris ay may ekspresyon ng kagalakan na naaalala pa rin siya ni Alvin. Hindi nagtagal, bumaba ang kanyang tingin kay Megan, at saglit siyang natigilan bago binawi ang kanyang tingin ng pagkamangha, hindi ng ahas na tumingin muli. Naunawaan niya na ito ang babae ni Senior Brother Alvin. "Ito ang babae ko, pwede mo siyang tawaging Senior Sister Megan." Nakangiting tumango si Alvin kay Morris, pagkatapos ay ipinakilala niya ito kay Megan. "Little Megan, ito si Morris. Ang ating mga Fergana horses ay inalagaan niya sa lahat ng oras na ito. Morris, hindi ka naman tinamad kamakailan, tama ba?" Nang matapos siyang magsalita, tumingin muli si Alvin kay Morris. "Huwag kang mag-alala Senior Brother Alvin, halos araw-araw kong dinadala ang Fergana horses mo at ni Senior Sister Megan para mamasyal, at mas naging matatag sila." Tumawa si Morris. Bahagyang ngumiti si Megan kay Morris, dahilan para matigilan si Morris mula sa kanyang paningin. Kailan pa siya nakakita ng ganitong pambihirang kagandahan? Nabalik lamang si Morris sa kanyang katinoan nang bahagyang umubo si Alvin, at namula ang kanyang mukha. Ang kanyang nahihiya na hitsura ay naging dahilan upang hindi mapigilan nina Alvin at Megan ang kanilang pagtawa. Sa ilang sandali, nakita nina Alvin at Megan ang kanilang mga Fergana horses, at talagang naging mas matatag sila. Tumalon silang dalawa sa kanilang mga kabayo at tumango kay Morris bago kinokontrol ang kanilang mga kabayo para umalis. Tanging si Senior Brother Alvin, ang napakagandang henyo na martial artist ang kayang pantayan ang napakagandang dilag tulad ni Senior Sister Megan. Habang pinagmamasdan niya ang mga figure ni Alvin at Megan na tumakbo sa malayo, unti-unting naging matatag ang tingin ni Morris habang tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili, "Si Morris, ang senior na target mo ay ang Senior Yudon Alvin. Kailangang maging napakahusay gaya ni Senior Brother Alvin kahit na makamit mo lang ang kalahati ng naabot ni Senior Brother Alvin, hindi sana nabuhay ng walang kabuluhan ang iyong buhay." Sa sandaling ito, ang martial will ni Morris ay matyaga tulad ng dati.
Sa hinaharap ng makamit ni Morris ang tagumpay at makamit ang pagkilala, ang taong lubos niyang pinasasalamatan ng maalala niya ang lahat ng nakaraan ay si senior brother Alvin pa rin na parang paru sa gabi, na gumagabay sa kanya patungo sa landas. Ito ay isang bagay na kahit si Alvin mismo ay hindi inaasahan. Wala siyang ginawa kundi matindaan ang isang pangalan, ngunit naapektuhan niya ang buhay ng isang alagad sa labas ng korte na kinuha ang posisyon ng tagapag-alaga ng kabayo. Sa loob ng 7-Star Sword Sect. Swoosh! Ang isang figure na parang hangin ay hindi mapapantayang mabilis habang ang figure ay dumaan sa tarangkahan ng sekta at kumislap palabas, diretsyong nakatutok sa dalawang Fergana horse na tumatakbo sa di kalayuan. Ang target ng figure ay malinaw na ang mga tao sa ibabaw ng Fergana horse. Void Priang Stage Expert. Ang mga alagad ng 7-Star Sword Sect na nagbabantay sa mga gate ay natigilan nang makita nila ang 2,000 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng figurang dumaan. Hindi ba ito ang buntong hininga ng isang first level na eksperto sa Void Priang Stage? Sa wakas nakahanap na ako ng pagkakataon. Alvin, sa pagkakataong ito, hayaan mo akong makita kung paano ka makakatakas sa mga kamay ko. Ang taong sumugod ay tumawa na may boses na puno ng pananabik at kawalan ng prinsipyo. Kasabay nito, malapit sa platform ng pagsubok ng Dubi Peak. Whoosh! Isa pang figure ang kumislap, ang patutunguhan nito ay dumiretso sa paanan ng Dubi Peak. Sa itaas ng figure na ito, 200 sinaunang mammoth silhouettes condensed sa form. Unang antas ng Nascent Soul Stage. Whoosh! Sa sandaling ito, isang figure na mas mabilis pa ang sumilay, at sa isang kisap mata, ang pangalawang figure ay nalampasan ang una at nakaharang sa daanan ng una. Kasabay ng paglabas ng pangalawang figure na ito, 300 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Pangalawang antas ng Nascent Soul Stage. Ang unang figure ay tumigil sa kanyang paglalakad at itinoon ang kanyang mga mata upang tingnan, at ang kanyang mukha ay lumubog nang makita ang taong hamarang sa kanyang dinadaanan. Sonny, ikaw na naman. Hindi ako makikialam sa iyo tungkol sa katotohanang kinuha mo ang Alvin na iyon noong isang araw. Bakit mo hinahadlangan ang daraanan ko ngayon? Woody, nagkakamali ka ba? Paano ko hinahadlangan ang iyong daraanan? Ito ang Dubi Peak, bahagi ito ng 7-Star Sword Sect, at hindi mo ito bahay. Maglalakad ko kahit na gusto ko, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tumingin si Sonny sa taong nasa harapan niya at walang pakialam na ngumiti. Sonny, kailangan mo bang pahirapan ako? Lumubog ang mukha ni Woody, naiintindihan niya sa kanyang narinig na malamang alam na ng Sonny na ito ang kanyang intensyon. Kung hindi haad lang si Sonny sa kanyang daraanan. Naghintay siya ng 2 buwan at sa wakas ay nakahanap na siya ng magandang pagkakataon para patayin ang mga damo hanggang sa mga ugat. Ngayon, ang kanyang puso ay napuno ng hinaing nang mapansin niya na ang kanyang mga plano ay malapit nang sirain ni Sonny. Sa simula noong araw na iyon, ipinahiya niya lamang si Alvin para sa kapakanan ng pagkilala kay Fan Jian. Pagkatapos noon, nang naisip niya ito, at naisip ang napakapangit at walang kapantay na likas na talento ni Alvin, isang hangarin na patayin ang mga damo sa mga ugat ay lumitaw sa kanyang puso. Mula noon, lagi na siyang naghahanap ng pagkakataon. Ngayon, sa matinding kahirapan, natanggap niya ang balita na umalis na si Alvin sa 7-Star Sword Sect, at hindi siya nang ahas na magpakatanga kahit sandali habang siya ay nag-flashdown sa Dubi Peak, para lang maabutin si Alvin at patayin siya para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang hindi kanais-nais na abala ang nagpakita na hamarang sa kanyang dinadaanan. 344. Pahirapan ka. Hindi napigilan ni Sonny na matawa nang marinig niya si Woody, pagkatapos ay winalis niya si Woody sa kanyang walang pakialam na tingin. Woody, mukhang masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Huminga ng malalim si Woody at dahan-daang pinigilan ang galit sa kanyang puso. Ang taong nauna sa kanya ay malayo sa isang bagay na maihahambing ni Alvin. Bukod dito, hindi pa banggitin ang sariling lakas ni Sonny ay higit na kakila-kilabot kaysa sa kanya, ang ama ni Sonny ay ang Peak Master ng Misty Peak. Isang pag-iral na kahit ang angkan sa likod niya ay hindi nagawang masaktan.
Dahil hindi mo ako pinapahirapan, kung gayon hindi ito maaaring maging mas mahusay. Lumiwanag ang figure ni Woody, gustong umikot sa Sunny at magtungo sa Doobie Peak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumiwanag ang figure ni Sunny upang sundan siya na parang anino, dahilan para hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Sunny, huwag kang masyadong lumayo. Sa kalaunan ay hindi na nakayanan ni Woody, at naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Sunny. Hindi niya gustong palampasin ang pagkakataong ito na patayin si Alvin, dahil sa sandaling napalampas niya ang pagkakataong ito, hindi niya alam kung kailan siya makakahanap ng ganoong magandang pagkakataon sa susunod. Sa likas na talento ni Alvin sa martial daw, kapag si Alvin ay nag-mature na sa hinaharap, ang paghigit sa kanya ay sandali lamang. Maaari niyang isipin na kapag si Alvin ay lumaki sa isang punto na nalampasan siya, tiyak na maghihiganti si Alvin. Sa oras na iyon, siya ay ganap na nasa isang passive na posisyon. Kaya, kinailangan niyang patayin si Alvin bago siya lumaki, dahil sa paraang ito lamang niya mapupunas ang anumang problema sa hinaharap at hahayaan ang kanyang sarili na huwag mag-alala. Ano? Woody, gusto mo akong kalabanan? Naningkit ang mga mata ni Sunny habang nakatitig kay Woody na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Mula sa simula hanggang sa huli, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na para bang hindi niya sineseryoso si Woody. Sunny, ako, si Woody, ay tatandaan ang pangyayari ngayon. Nang mapagtonto niyang imposible para sa kanya na ituloy si Alvin at patayin ang mga damo hanggang sa mga ugat ngayon, nagngangalit si Woody habang nag-iiwan ng ilang salita ng paghihiganti bago tumalikod at tumungo sa Doobie Peak. Lumitaw ang pang-aalipusta sa mga sulok ng bibig ni Sunny habang nakatingin siya sa nawawalang figure ni Woody. Sa labas ng 7-Star Sword Sect, patungo sa direksyon na patungo sa Black Bamboo City. Ang figurang sumugod na parang hangin ay tila nag-transform sa isang unos ng humampas ito patungo sa dalawang Fergana horse na napakabilis na tumatakbo. Ang taong ito na mabilis na lumilipad pasulong ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at habang siya ay sumugod pasulong, ang 2,000 sinaunang mammoth silhouette ay tila namuo sa itaas niya. Ang kanyang paglilinang ay lubos na halata. Unang antas ng Void Priang Stage. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ng nasa katanghaliang gulang nang makita niyang palapit ng palapit ang mga kabayo ng Fergana, nababaka sa kanyang mga mata ang nag-aalab na pagnanasa. Akin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagyelo ang ngiti na kalalabas lang sa mga sulok ng bibig ng nasa katanghaliang gulang. Ito ay dahil lamang sa isang mas mabilis na tunog ng hangin ang tumunog sa kanyang mga taon, at bago pa man siya makapag-react dito, napansin niya na may isang figure na nalampasan siya sa isang kisap mata, at ang figure ay tumigil sa di kalayuan. Bagamat siya ay nabigla sa paglilinang ng taong ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang pansin sa pagbibigay pansin sa tao. Lumiwanag ang kanyang figure, nagbabalak na umikot sa taong ito. Leon. Sa sandaling ito, ang isang boses na parang kulog at naglalaman ng makapal na origin energy na pinaghalo sa loob nito ay tumusok sa mga tainga ni Leon, na naging sanhi ng pagkagulo ng vital energy at dugo sa katawan ni Leon, at si Leon ay hindi nang ahas na magpatuloy sa pagtakbo. Matapos huminto si Leon, bahagya lang niyang naibsan ang nanginginig na mga laman loob pagkatapos huminga ng malalim. Si Leon ay natakot na tumingin sa taong nakatalikod sa kanya. Sino ka? Sa wakas, ang taong nakatalikod kay Leon ay dahan-daang tumalikod, ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Ikaw kasi. Malungkot ang mukha ni Leon nang makita niya ang hitsura ng tao, dahil hindi niya akalain na ang taong haad lang sa kanya ay ang taong ito. Ang Peakmaster ng Misty Peak, Frank. Peakmaster Frank, ano ang kahulugan nito? Lumubog ang mukha ni Leon at nagsalita siya sa tono ng pagtatanong. Si Leon, ang alagad sa labas ng korte ng Megrez Peak, ay hindi natakot kahit kaunti ng kaharap ang Peakmaster ng Misty Peak, si Frank. Sinulyapan ni Frank si Leon na may kalmadong tingin habang dahan-daang sinabi, Elder Leon, mangyaring bumalik. Frank, gusto mo bang makialam sa mga bagay ko?
Tumingin si Leon kay Frank at direktang tinawag si Frank sa pangalan, at isang matinding liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata habang sinabi niya sa malalim na boses, "Frank, huwag kalimutan kung sino ang aking lolo." Haha! Hindi napigilan ni Frank na matawa nang marinig niya si Leon. "Elder Leon, sobrang curious ako, maglakas loob ka bang sabihin kay Elder Ming ang iyong kasalukuyang mga aksyon?" "Ikaw." Malungkot ang mukha ni Leon habang ang kanyang mahinang punto ay hinawakan ni Frank at bahagya siyang nagalit dahil sa kahihiyan. Tumingin si Frank sa direksyon ng Duby Peak habang dahan-dahan niyang sinabi, "Elder Leon, please." Bumaba ang tingin ni Leon sa malayo, at ang dalawang Fergana horse na iyon ay tuluyan nang nawala sa kanyang larangan ng paningin. Naunawaan niya sa kanyang puso na ngayon, hindi banggitin ang pakikialam ni Frank sa bagay na ito, kahit na hindi nakikialam si Frank, maaaring hindi pa rin niya maabutin ang kanyang target. Malamig na winalis ni Leon si Frank gamit ang kanyang tingin, pagkatapos ay tumalikod at bumalik patungo sa Duby Peak ng 7-star sword sect. Sinundan siya ni Frank at ang mga umaagos na ilaw ay kumislap sa mga mata ni Frank. Ang kanyang pag-iisip ay tila bumalik sa kahapon. "Peakmaster, may gusto akong hilingin sa iyo. Magsalita ka, hanggat nasa kakayahan ko, hinding-hindi ako tatanggi. Balak kong umalis sa 7-star sword sect bukas, ngunit nag-aalala ako na may gustong manakit sa akin. Sana ay matutulungan ako ni Peakmaster na makaalis ng ligtas. Si Alvin ay may utang na loob kay Peakmaster. Maliit na bagay lang, pumapayag ako sa hiling mo. Salamat, Peakmaster." Ang mga umaagos na ilaw ay kumislap sa mga mata ni Frank at ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Paano nga ba nasaktan ng batang iyon si Leon? Si Leon ay isa lamang unang antas ng Void Priang Stage Outer Court Elder, at hindi niya inisip si Leon. Gayunpaman, ang tao sa likod ni Leon ay isang tao na kahit siya ay nakalusot na sa Void Initiation Stage ngayon, at sa kanya ay nakadama pa rin siya ng paggalang at takot. Pumunta ka. Pumunta ka. Magkatabi sina Alvin at Megan habang hinihimok nila ang kanilang Fergana horses na pasulong, mabilis na nakarating sa Black Bamboo City upang makipagkita kay Jack. Pagkatapos nilang magpalit ng casual na damit, naghanda na silang tumungo patungo sa lokasyon ng Solitary Summit. Ang Solitary Summit ay napakalayo mula sa 7-star sword sect, at sa pagkakataong ito si Alvin ay gumawa ng sapat na paghahanda upang makagawa ng mahabang paglalakbay. Ayon kay Jack, mangangailangan ng halos 5 buwan upang makarating sa Solitary Summit mula dito. Sa madaling salita, ito ay halos 1 taon para sa isang paglalakbay pabalik. Siyempre, ito lang ang oras na tinansya ni Jack. Nang ang pangkat ng 3 ni Alvin ay nagudyok sa kanilang mga kabayo na tumakbo ng marahas at tiniis ang hirap ng isang mahirap na paglalakbay, 4 na buwan pa lang nang dumating sila sa malapit na Solitary Summit. "Jack, gaano kalayo ang Solitary Summit dito?" Pagkatapos magmadali sa kanilang paglalakbay sa loob ng 4 na buwan, si Alvin ay napagod mula sa paglalakbay, at bahagyang pagkahapo ay nahalo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi siya nakapagpahinga ng maayos sa loob ng 4 na buwang ito. Siya ay nilinang habang nagmamadali sila sa kanilang paglalakbay. Sa parehong oras na ang isang Fergana horse ay napakabilis kapag naglalakbay, ito rin ay napaka-stable. Kaya hindi nito napigilan si Alvin sa paglilinang habang naglalakbay. Pinagmasdan ni Jack ang paligid at dahan-daang sinabi, "Young Master, malapit na tayo. Halos kalahating araw na lang ang biyahe." Bagamat 4 na buwan ding naglakbay si Jack, puno pa rin siya ng lakas at sigla. Ito ay isang bagay na ganap na naiiba kay Alvin. Siyempre, ang lahat ng ito ay dahil sa malalim na paglilinang ni Jack. Bukod dito, sa paglalakbay, ang cultivation ni Jack na nakabawi sa ika-6 na antas ng Void Priang Stage ay muling nasira, at opisyal na siyang nakapasok sa ranggo ng ika-7 antas ng Void Priang Stage. Tumango si Alvin sa katumingin kay Megan na nasa tabi niya at pagod na pagod. "Little Megan, tiisin mo ng kaunting panahon. Malapit na tayong makapagpahinga." "Scoundrel, ayos lang ako." Tumango si Megan na may malakas na ekspresyon, at naging sanhi ito ng bahagyang kirot sa puso ni Alvin. Bahagya pa niyang pinagsisihan ang pagsama kay Megan.
Kahit na ang lahat ng mga bandidong nakatagpo nila sa daan sa loob ng 4 na buwang ito ay pinatay ni Jack at hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito, ngunit dahil sa matagal na pagtitipon ng kawalan ng pahinga, naging sanhi ito ng pagkapagod ng katawan at isipan nina Alvin at Megan. Sa kabutihang palad, ang paglilinang ni Megan ay nasira sa daan, kung hindi, maaaring hindi siya magpatuloy hanggang ngayon. Ang paglilinang ni Megan ay nasira, at ang paglilinang ni Alvin ay nasira rin. Ang paglilinang at paglalakbay araw at gabi sa buong daan ay nagbigay daan sa paglilinang ni Alvin na maayos na makapasok sa ika-8 antas ng Origin Core Stage. Sa parehong oras na nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kahit na hindi ako gumamit ng spirit weapon ngayon, ang lakas ko ay maihahambing sa lakas ng 121 na sinaunang mammoth, at mas malakas na ako kaysa sa mga ordinaryong 9th level Origin Core Stage martial artists. Ang mga ordinaryong 9th level Origin Core Stage martial artist ay mayroon lamang lakas ng 120 ancient mammoth. Bukod dito, kasama ang aking pambihirang tagumpay sa ika-8 antas ng Origin Core Stage, ang Quake Energy ay muling nasira. Ang saklaw ng epekto ng kasalukuyang Quake Energy ay tumaas sa lakas ng 70 sinaunang mammoth. Habang iniisip niya hanggang dito, nakaranas si Alvin ng isang alon ng pananabik. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mas mababa pa rin ako sa Woody na iyon. Sa ilang sandali, ang pananabik sa mukha ni Alvin ay nawala, na para bang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na kinang. Woody. Unang antas ng Nascent Soul Stage na disipulo sa loob ng korte. Sa buong lakas, ang lakas ni Woody ay maihahambing sa lakas ng 200 sinaunang mammoth. Kung gagamitin ni Woody ang kanyang spirit sword, kung gayon ang kanyang lakas ay magiging mas kakilakilabot. Scoundrel, ano ang iniisip mo? Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Megan na kaaya-aya sa pandinig, dahilan para bumalik sa katinoan si Alvin. Wala naman. Umiling si Alvin at ngumiti, ang nagyayelong lamig sa kanyang mga mata ay agad na naglaho ng walang bakas. Hindi niya sinabi kay Megan ang tungkol kay Woody dahil natatakot siyang mag-alala si Megan. Ang grupo ng 3 ni Alvin ay muling naglakbay ng kalahating araw. Naglakbay sila hanggang sa lumulubog na ang nakakapasong araw sa kanluran, at saka lang nila nakita ang isang mapanganib na matarik na bundok na parang isang halijing nagtataas sa langit sa di kalayuan. Ang bundok na ito ay diretsyong bumangon sa mga ulap, at ito ay naging dahilan upang ang isa ay hindi makatutulong na mabigla kapag ang isa ay tumitig dito. Young Master, ang bundok na iyon ay ang Solitary Summit, sabi ni Jack kay Alvin. Tumango si Alvin, at ang kanyang tingin ay bahagyang lumipat pababa upang bumaba sa malayo. Sa di kalayuan, isang malawak at kahangahangang sinaunang lungsod ang bumangon mula sa lupa sa loob ng disyerto na ito, tulad ng isang napakalaking halimaw na natutulog doon, na nakakabighani sa mga puso ng lahat. Jack, anong lungsod ito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Bahagyang gumalaw ang magagandang mata ni Megan, at bumaba ang kanyang tingin sa sinaunang lungsod sa di kalayuan. Young Master, ito ang sinaunang lungsod ng Everlast. Magalang na sagot ni Jack. Ang sinaunang lungsod ng Everlast ay ang lungsod sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom na nagtataglay ng pinakamahabang kasaysayan. Di umano, ang sinaunang lungsod na ito ay nakatayo na sa loob ng malawak na disyerto na ito bago pa man umiral ang Azure Forest Imperial Kingdom. 345. Ancient City of Everlast. Nagliwanag ang tingin ni Alvin habang tinitingnan ang walang katapusang agos ng mga tao, kabayo, at karwahe. Nagtataka niyang tanong, ang sinaunang lungsod ng Everlast na ito ay mukhang mataong, mayroon bang espesyal tungkol dito? Ang isang sinaunang lungsod na itinatag sa gitna ng disyerto at malapit sa Solitary Summit ay talagang nakakaakit ng napakaraming mga ngalakal, at naging sanhi ito ng pag-uusisa ng puso ni Alvin. Young Master, ang Ancient City of Everlast ay masasabing ang pinakamalaking trade city sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang lahat ng negosyo sa loob ng lungsod na ito ay isinilang para sa kapakanan ng kita.
Hindi tulad ng mga ordinaryong lungsod, walang anumang courtyard house na espesyal na ibinigay para sa mga tao upang manatili. Kung ang isa ay hindi isang taong nagnenegosyo dito, kung gayon ang isa ay maaari lamang manatili sa loob ng mga inn dito. Nagpatuloy si Jack. Ang pinakamalaking lungsod ng kalakalan sa Azure Forest Imperial Kingdom. Naramdaman ni Alvin na medyo mahirap paniwalaan. Ang isang lungsod na itinatag sa isang madilim at mapanglo na lugar ay talagang may napakagandang background. Young Master, may kasabihang ito na kumalat sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, kung gusto mong makakuha ng isang bagay na gusto mo, kung wala nito ang Ancient City of Everlast, imposibleng makatagpo ito sa anumang lugar sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, dahan-daang sabi ni Jack. Ngayong ganito ang pagkakalagay mo, interesado na ako sa lungsod na ito. Hahanap tayo ng isang ina matutuluyan para sa gabi at maayos na maranasan ang mga lokal na kaugalian at gawi dito. We'll head up the solitary summit another day. Hindi naging madali na sa wakas ay makapaglakbay mula sa 7-Star Sword Sect, at sinadya ni Alvin na isama si Megan sa isang magandang paglilibot sa lungsod dahil hindi niya kayang tapusin ang kanyang pupuntahan at direktang bumalik. Kung gagawin niya ito ng ganoon, ito ay masyadong hindi kawili-wili. Nagningning ang magagandang mata ni Megan nang marinig niya si Alvin, katulad ni Alvin, na puno siya ng kuryosidad at pananabik sa sinaunang lungsod na ito. Young Master. Binalaan ni Jack si Alvin nang makita niyang papasok na sila sa sinaunang lungsod. Ang mga eksperto ay napakarami tulad ng mga ulap sa loob ng sinaunang lungsod ng Everlast. Kahit na ang isang hindi mahalata na tao sa kalsada ay malamang na isang void stage na eksperto. Kasama ang lugar na ito na napakalayo mula sa imperial na lungsod, at na ito ay itinuturing na isang walang tao, ang madugong mga pagpatay ay madalas na nangyayari dito. Sa loob ng sinaunang lungsod ng Everlast, ang mga martial artist ay walang lakas sa pagitan ng kanilang mga binti hanggang sa kanilang lakas. Kumilos sila dahil labis silang natatakot na manligaw sa sakuna. Tumango si Alvin at bahagyang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang sinaunang lungsod ng Everlast na ito ay hindi maaaring tingnan tulad ng kung paano siya tumingin sa iba pang mga ordinaryong lungsod. Inalis ni Megan ang isang belo ng halos marating na nila ang sinaunang lungsod ng Everlast, at saka lamang niya hinikayat ang kanyang kabayo na pumasok sa sinaunang lungsod kasama sina Alvin at Jack. Pagpasok pa lang nila sa sinaunang lungsod, naramdaman nila ang siksik na aura ng isang palengke na umaatake sa kanilang mga mukha. Sa kalye sa loob ng sinaunang lungsod, ang mga karwahe at mga kabayo ay parang mahahabang dragon na umaagos sa walang katapusang mga batis, at ang lungsod ay lubhang mataong. Maraming mga stall ang inilatag sa magkabilang gilid ng kalye, at ang mga stall na ito ay maaaring nagbebenta ng mga medicinal pill, spirit weapon, o iba't ibang materyales. May mga kabataan, binata, nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, at maging mga matatandang lalaki na may-ari ng mga stall na ito. Inilatag ni Alvin ang kanyang espiritual na lakas habang hinihimok niya ang kanyang kabayo na pasulong. Biglang nagsikip ang kanyang mga estudyante. Bumaba ang kanyang tingin sa may-ari ng kalapit na stall. Ito ay isang kubo na matanda na nakatayo sa likod ng stall at nakikipagtawaran sa isa pa. Sa pag-asa sa kanyang matinding spiritual force at sa habang buhay na karanasan ng Rebirth Martial Emperor, nakumpirma ni Alvin na ang kuba na matandang ito ay isang void prying stage na martial artist, at ang lakas ng matanda ay dapat nasa ikalawang antas ng void prying stage. Mukhang hindi mali ang sinabi ni Jack kanina. Sa loob nitong Ancient City of Everlast, kahit sinong tao sa kalye ay maaaring isang void stage expert. Huminga ng malalim si Alvin at bahagyang naging mapagbantay. Scoundrel, paano ang tungkol sa manatili sa otel na iyon? Look, may restaurant pa nga sa tapat ng inn. Nang dumaan sila sa isang sulok, biglang nagliwanag ang mga mata ni Megan na may matalim na tingin habang nakatingin sa malayo. Sinundan ni Alvin ang tingin ni Megan upang tumingin sa ibabaw nang marinig niya ito. Isang sinaunang istilong inang bumungad sa kanyang mga mata. Sa tabi ng inn, isang restaurant ang tahimik na nakatayo doon. Ang restaurant na ito ay lubhang espesyal, dahil ito ay tahimik at eleganteng.
Ang unang palapag ng restaurant ay ganap na walang laman, at ito ay napuno ng iba't ibang mga halaman na inilagay sa isang bilog, na nagiging sanhi ng isang pakiramdam ng labis na komportable kapag pinagmamasdan ito. Samantalang ang gitna ng mga halaman ay ang hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. Ang istruktura ng restaurant na ito ay naging sanhi ng pagliwanag ng mga mata ni Alvin. Hinimok ni Alvin ang kanyang kabayo na pasulong kasama sina Megan at Jack, at mabilis silang dumaan sa restaurant. Eternal Jade Restaurant. Matalim ang mga mata ni Alvin, at nakita niya ang signboard ng restaurant sa isang sulyap. Scoundrel, ang tahimik nitong restaurant. Nagulat si Megan sa ikalawang palapag ng restaurant, maraming mga customer ang nakaupo sa loob ng ikalawang palapag, at sila ay tumitikim ng tsaa, umiinom ng alak, kumakain, o nakikipag-chat. Ngunit sinadya nilang lahat na pinigilan ang kanilang mga boses at hindi naabala ang ibang tao. Ang ganitong kapaligiran na lumilitaw sa loob ng restaurant ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin ang kanyang sarili na ipakita ang sorpresa. Isang kakaibang restaurant. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay tumingin sa tapat ng inn. Kukunin muna natin ang mga kwarto natin sa loob ng inn na ito, pagkatapos ay lalabas tayo at kakain. Drainpool Inn. Sinulyapan ni Alvin ang signboard ng inn pagkatapos ay pinasulong ang kanyang kabayo para makarating sa harap ng pinto ng inn. Agad na lumapit ang tatlo sa mga attendant na nakahilera sa labas ng pinto, at magalang nilang tinanggap ang mga renda ng Fergana horses mula sa grupo ng tatlo ni Alvin, pagkatapos ay inakay ang Fergana horses palayo. Ang grupo ng tatlo ni Alvin ay pumasok sa inn, at ang counter ay nasa harapan nila. Isang babae sa paligid ng edad na 27 o 28 ang nakatayo sa likod ng counter, at nang tumingin siya sa babae, hindi mapigilan ni Alvin na matigilan. Nabawi lamang niya ang kanyang sentido nang ilagay ni Megan ang kanyang kamay sa kanyang baywang at pinaikot ito. Kahit na ang hitsura ng babaeng ito ay mas mababa kaysa kay Megan, walang masyadong pagkakaiba. Ngunit sa hindi malamang dahilan, parang may bakas ng kaakit-akit na enerhiya ang nasa pagitan ng mga kilay ng babae, dahilan para madaling mawala ang iba. Kaakit-akit na diskarte. Matapos maging malinaw ang ulo ni Alvin, lumundag ang kanyang kalooban. Ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay naglalaman ng mga talaan ng mga kaakit-akit na pamamaraan. Ang mga kaakit-akit na pamamaraan ay isang paraan ng paglilinang na ginagamit ng mga kababaihan. Sa sandaling ito ay nalinang sa karunungan, ito ay may kakayahang maging sanhi ng mga lalaki na mawala ang kanilang mga sarili sa loob nito, at payagan ng babae na manipulahin ang lalaki sa kalooban. Sa gitna ng tatlong grupo ni Alvin, si Alvin lamang ang naapektuhan ng kaakit-akit na pamamaraan ng babae sa likod ng counter. Malalim ang paglilinang ni Jack at malinaw ang kanyang tingin. Nanatili siyang hindi natinag. Kung tungkol kay Megan, siya ay isang babae, kaya natural na hindi siya maakit ng isang babae. Naunawaan ni Alvin na ang babaeng ito ang dapat na maging manager ng Drainpool Inn na ito, at pumunta siya sa counter at sinabing, "Manager." Ngunit ang babaeng umalalay sa kanyang sarili sa counter at nakalapat ang kanyang kamay sa kanyang magandang pisngi ay parang hindi niya narinig si Alvin, ang kanyang mga mata na parang berdeng lawa ay nakatingin ng diretso sa isang bagay sa labas ng inn. Sinundan ni Alvin ang tingin ng babae upang tumingin, at napansin niya na ang tingin ng babae ay bumaba sa isang hamak na binata na nakaupo sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag ng katapat na restaurant. Nasa 30 years old na ang malaswang binata na ito, natatakpan ng tuod ang mukha at ang buhok ay casual na nakasabit sa balikat, tila pabaya sa hitsura. May hawak siyang wine gourd habang nakasandal sa gilid ng bintana at umiinom ng alak. Biglang nakita ni Alvin na parang napansin ng hamak na binata ang tingin ni Alvin, at tumalikod ang binata para tumango at ngumiti kay Alvin. Kahit na tumalikod ang hamak na binata pagkatapos niyang tumango, ngunit kitang-kita pa rin ni Alvin ang kanyang hitsura. Ito ay isang gwapong binata na may mabituing mga mata at hugis espada, at ang kanyang hugis parihaba na mukha na natatakpan ng pinaggapasan ay puno ng sigla. Ang kanyang pares ng makaranasang mga mata ay tila nagkukwento na minsan ay nakaranas siya ng hindi mabilang na mga pagbabago sa buhay. Ito ay isang taong may kwento.
Ang pag-iisip na ito ay hindi maiwasang lumabas sa puso ni Alvin. Oh, he's unwilling to spare me a single glance after all. Biglang buntong hininga ang narinig ni Alvin, at ngayon lang niya napansin na ang magandang manager sa likod ng counter ay bumalik sa kanyang katinoan at bumubulong sa sarili. Siya. May kakaibang tingin si Alvin. Ang siya, na sinabi ng magandang manager na ito ay hindi ang hamak na binata na umiinom ng alak sa ikalawang palapag ng katapat na restaurant, di ba? Sa wakas, inangat ng magandang manager ang kanyang ulo at tiningnan ang tatlo ni Alvin habang nagtatanong siya. Kayong tatlo gusto mong manatili? Oo. Tumango si Alvin. Ilang kwarto ang gusto mo? Tanong ng magandang manager. 2, sabi ni Alvin. Sa di nagtagal, kinuha ng magandang manager ang 2 susi at ipinasa kay Alvin. First sky room, second sky room. It's free of charge. All of you can stay for as long as you want. Kasabay ng pagtanggap ni Alvin ng mga susi, narinig niya ang magandang manager, at lubos siyang natigilan. Walang bayad. Di kaya kung gwapo ka tapos libre. Sabi ni Alvin sa loob-loob. Bakit? Nang si Alvin ay tulala pa rin, tumingin si Megan sa magandang manager at nagtanong na may kakaibang ekspresyon. Sinulyapan ng magandang manager si Megan, at ang kanyang magagandang mata na parang Jade Lake ay nagsiwalat ng bakas ng alaala. Little girl, when I see you, parang nakita ko na ang sarili ko from all those years ago. Kung bakit walang bayad ang stay mo. Kasi tumingin siya sa lalaki mo at ngumiti sa lalaki mo. Ang sinabi ng magandang manager ay naging sanhi ng pagbawi ni Alvin mula sa kanyang pagkabigla. Kaya pala hindi pinalaya ng magandang manager ang kanilang pamamalagi dahil sa kanyang hitsura. Siya. Hindi nagawang ilibot ni Megan ang kanyang ulo nang marinig niya ang magandang manager, dahil hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng magandang manager. Eksakto, siya. Isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng magandang manager. Bihira siyang ngumiti sa iba. Dahil ngumiti siya sa iyong lalaki, ipinapakita nito na ang iyong lalaki ay hindi karaniwan. Ang isang taong nakakapagpangiti sa kanya ay maaaring manatili sa aking inang libre, gaano man katagal. Ang sinabi ng magandang manager ay naging dahilan ng pagkalito ni Megan. Sa kasalukuyan, malamang na si Alvin lang ang nakakaunawa sa kahulugan sa likod ng mga salita ng magandang manager. Dahil siya lang ang nakakita sa buhong na binata sa tapat ng restaurant kanina, at siya lang ang nakakita ng buhong na binata na ngumiti sa kanya. Mukhang lihim na mahal ng magandang manager nitong drain pull in ang hamak na binata na iyon, at dapat malaman ng hamak na binata na iyon. Kung hindi, hindi lang niya ako susulyapan at ngingitian bago tumalikod. Sa sandaling ito, matagumpay na nahulaan ni Alvin ang maraming bagay. Nagpasalamat si Alvin sa magandang manager, pagkatapos ay ipinasa ang isa sa mga susi sa kanyang kamay kay Jack bago dinala si Megan para tumungo sa hagdanan ng inn. Bahagyang lumingon si Alvin at nakita niya na ang magandang manager ay muling nagpatuloy sa pagsilap sa hamak na binata. Hindi ko inaasahan na kaka-rating lang namin sa Ancient City of Everlast at makakatagpo na kami ng ganoong kawili-wiling bagay. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. 346. Nang marinig niya ang pag-ungol ni Alvin, ang magagandang mata ni Megan ay nagpakita ng bakas ng kuryosidad habang dahan-dahan siyang nagtanong. Scoundrel, what interesting thing. May alam ka ba? Sasabihin ko sa'yo pagdating natin sa kwarto natin. Mahiwagang ngumiti si Alvin, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Megan at nakita ang first sky room bago binuksan ang pinto para pumasok, pagkatapos ay inikat niya ang kanyang kamay para tingnan ang pinto. Bastos! Gusto lang ipagpatuloy ni Megan ang pagtatanong nang mapansin niyang naglalabas ng tingin si Alvin na parang gutom na lobo, at bigla siyang parang may napagtanto. Nanginginig ang kanyang maselang figure at namumula ang kanyang magandang mukha. Sumunod si Alvin kay Megan na parang isang gutom na lobo na sumusubok para kumain. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkakakulong, niyakap ni Alvin si Megan na may ekspresyon ng kasiyahan habang siya ay tahimik na nakahiga sa kama, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti.
Nakahiga si Megan sa matitibay na balikat ni Alvin habang nagtatanong siya. Scoundrel, hindi mo pa rin sinasabi sa akin, ano ang napansin mo kanina? Malinaw, labis na interesado si Megan sa usaping may kinalaman sa magandang manager. Bahagyang ngumiti si Alvin, at dahan-dahang sinabi kay Megan kung ano ang napansin niya ng walang pagkukulang, pagkatapos ay nagtanong siya. Kawili-wili ba? Hindi naman pwede di ba? Saglit na natulala si Megan nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay bumulong. That manager kanina was so outstanding, yet she actually likes a slovenly drunkard that don't care about his appearance. That drunkard has really accumulated good fortune from many lifetimes. Isa pa, ang pinaka-nakakainis sa lahat ay yung drunkard actually don't appreciate it. Nang matapos siyang magsalita, bahagyang nagalit si Megan, at naramdaman niyang isang inhustisya ang ginawa sa magandang manager. Naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin. Talagang hindi niya lubos na maintindihan ang iniisip ng isang babae. As far as he was concerned, kahit lasenggo ang hamak na binata na iyon, so what about it? May karapatan pa rin siyang pumili. Ang pagkagusto ay pagkagusto, at ang hindi pagkagusto ay hindi pagkagusto, at hindi ito isang bagay na maaaring maapektuhan ng isang suot ng kagandahan. Nagpahinga sila ng ilang sandali at unti-unting lumabo ang langit, sinampal ni Alvin ang mambak na puwitan ni Megan. Little Megan, bumangon ka na at magbihis. Pupunta tayo sa tapat ng restaurant para kumain, tapos mamasyal sa night market ng ancient city of Everlast. Namula ang magandang mukha ni Megan at nanlabo ang kanyang tingin. Natakpin lang ang namumula niyang mukha pagkatapos niyang isuot ang kanyang damit at magsuot ng belo. Samantala, nagbihis na rin si Alvin. Inilabas ni Alvin si Megan, pagkatapos ay tinawag si Jack bago umalis ang tatlo sa inn. Bago umalis sa inn, napansin ni Alvin na ay nalalayan pa rin ng magandang manager ang sarili sa counter, ay nalalayan ang pisngi gamit ang kamay habang nakatingin sa kaharap na restaurant. Pwede bang? Lumabas si Alvin sa bahay panuluyan at itinaas ang kanyang ulo para tingnan, at ngayon lang niya napansin na gaya ng inaasahan, nakasandal pa rin sa bintana ang buhong na binata habang umiinom siya ng alak. Nang mapansin ni Megan ang buhong na binata, ngumuso siya sa mahinang boses, na tila labis na hindi nasisiyahan sa buhong na binata. Tara na. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Megan at naglakad papasok sa Eternal Jade Restaurant kasama si Jack sa likod niya. Umakyat siya sa hagdanan na napapalibutan ng mga halamang berdeng jade at umakyat sa ikalawang palapag. Bagamat maraming tao ang kumakain sa ikalawang palapag ng restaurant, tila walang kapantay ang katahimikan. Kakaupo lang nina Alvin at Megan nang lumapit ang isang magandang babae na ang kagandahan ay hindi mababa sa magandang manager ng Drainpool Inn at kasing edad ng manager ng inn, pagkatapos ay bahagyang ngumiti habang nagtanong. Mga customer, ano ang makukuha mo? Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na nang lumitaw ang babaeng ito, ang kalmadong tingin ng buhong na lalaki na nakasandal sa bintana habang umiinom ng alak ay biglang lumiwanag at bumaba sa babaeng ito. Sa sandaling ito, sa mga mata ng hamak na binata, tila ang babaeng ito na lang ang natitira sa mundo, at walang ibang natitira. Ang ganitong uri ng titig ay lubos na pamilyar kay Alvin, dahil ito ay lilito lamang kapag ang isa ay nakaharap sa kanilang tunay na pag-ibig. Mukhang may gusto sa babaeng ito ang hamak na binata. Biglang naunawaan si Alvin. Hindi kaya ito ang love triangle ng mga alamat? Tumingin si Megan sa babae at kinusot ang kanyang magagandang mata habang nagtatanong. Big sister, ikaw ba ang manager ng restaurant na ito? Uri ng. Bahagyang ngumiti ang babae habang tumatango. Uri ng. Natigilan si Megan dahil hindi niya maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ng babae. Nagpatuloy ang babae. Ang restaurant na ito ay binuksan ko at ng aking asawa. Matalim ang mga mata ni Alvin at napansin niyang nang sabihin ng babae ang asawa, hindi naiwasang lumabo ang kanyang tingin, at ang mga bakas ng hindi maipaliwanag na damdamin ay naghalo sa loob. Siya ay tila labis na hindi kumpiyansa. Natarante si Alvin. Ang babaeng ito ay tila labis na hindi kumpiyansa nang banggitin niya ang sarili niyang asawa. Medyo kakaiba ito.
Kaya ganyan. Ngumiti si Megan, napansin niya ang kawalan ng tiwala ng babae sa kanyang mga mata, ngunit hindi na nagtanong pa si Megan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat sambahayan ay may kanya-kanyang problema. Biglang, tila may naisip, bahagyang napakunot ang noo ng magagandang kilay ni Megan habang nakatingin sa hamak na binata na nakasandal sa bintana at umiinom ng alak, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi sa babae, "Kuya, bakit hinahayaan ng restaurant mo ang sinumang pumunta rito? Mukhang nanatili sa restaurant mo ang buhong na lasing na ito. Tama ba ang epekto niya sa iyong restaurant sa napakatagal na panahon? Gusto mo bang tulungan ka naming itaboy siya?" Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Megan ay may bakas ng pagkasabik sa loob. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Mukhang mahirap para kay Megan na makalimot sa usapin ng hamak na binata na hindi pinapansin ng magandang in-manager. Nang marinig ng magandang restaurant manager na nakatayo sa harap nina Alvin at Megan si Megan, siya ay natigilan, pagkatapos ay hindi napigil ang humagalpak sa tawa, at ang kanyang tumatawa na hitsura ay lubhang nakalulugod sa mata. "Kuya, anong tinatawa-tawa mo?" Ang magagandang mata ni Megan ay naglalaman ng bakas ng naguguluhang ekspresyon nang makita niya ang magandang restaurant manager na biglang humagalpak ng tawa. Umiling ang manager at ngumiti habang dahan-dahang sinabi, "Miss, he's my husband." Ah! Nang marinig nila ang sinabi niya, hindi lang si Megan ang natigilan, maging si Alvin ay natigilan din. Asawa ng manager ng restaurant na yun ang hamak na binata. Ang asawa na maaaring maging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi kumpiyansa. Bahagyang natahimik si Alvin. Nagbago ba ang mga paraan ng mundo? Ang ganitong magandang restaurant manager ay talagang hindi kumpiyansa kapag binanggit ang isang buhong na asawa. "Little brother." Biglang, isang voice transmission ang tumunog sa mga tainga ni Alvin, na naging dahilan upang malungkot ang mukha ni Alvin. Naningkit ang mga mata ni Alvin, at ngayon lang niya napansin na ang buhong na binata ay biglang sumulpot sa gilid ng restaurant manager, at bahagyang ngumiti sa kanya. "Nagkita tayong muli." "Oo, nagkita ulit tayo." Huminga ng malalim si Alvin, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kailan sumulpot ang hamak na binata sa tabi ng manager ng restaurant? Ang kanyang matinding espiritual na lakas ay talagang hindi napansin ni Katie Ting. "Young master, hindi siya simple." Sa sandaling ito, ang voice transmission ni Jack ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Halatang may halong takot sa boses ni Jack. Sa totoo lang, kahit na hindi siya binalaan ni Jack, mapapansin din ni Alvin na hindi simple ang hamak na binata na ito. Ang binata na ito ay mukhang malaswa at hindi pinansin ang kanyang hitsura, ngunit sa totoo lang, siya ay isang taong labis na partikular sa mga bagay. Sa simula, hindi maingat na pinagmamasdan ni Alvin ang hamak na binata, kaya hindi pa niya ito napansin. Ngayon, sa halip ay naunawaan na ito ni Alvin mula sa maaliwalas at malinis na mukha ng hamak na binata. Kaya pala ang pagiging burara at walang pakialam sa hitsura ng binata na ito ay isang pagbabalat kayo lamang. Kayo. Magkakilala kayong dalawa. Nang makita ng manager ng restaurant si Alvin at ang kanyang asawa na bumabati sa isa't isa, nagkaroon siya ng pagtataka. Iniunat ng hamak na binata ang kanyang kamay upang kunin ang payat na kamay ng mga manager at mahigpit itong hinawakan, pagkatapos ay sinabi niya na may bahagyang ngiti, "Nakita ko siyang pumasok sa ni Shane." "Shane!" Biglang nanginig ang maselang figure ng manager. "Ha!" Bahagyang nagulat si Alvin. Sa sandaling ito, napansin niya na nang marinig ng manager ng restaurant na binanggit ng hamak na binata ang pangalang Shane, halatang kakaiba siya. Bukod dito, sa sandaling iyon, mas halata ang kawalan ng tiwala sa manager. Shane. Baka ito ang pangalan ng manager ng ina iyon. Hulaan ni Alvin sa loob. Mukhang kilala ng manager ng restaurant at ng asawa niya ang in-manager. Ang mga iniisip ni Alvin ay unti-unting lumilinaw. Halatang may gusto ang manager ng ina iyon sa buhong na binata. Samantalang ang pasaway na binata ay asawa ng manager ng restaurant. At saka, halatang restaurant manager lang ang nasa puso niya.
Ito ay isang bagay na maaaring makilala mula sa kung paano niya pinansin ang tagapamahala ng inn ngunit malambot at protektado sa manager ng restaurant. Ngunit, bagamat ang puso ng buhong na binata ay nasa restaurant manager, ang restaurant manager ay tila hindi pa rin kumpiyansa. Ito ay isang bagay na hindi nagawang ibalot ni Alvin sa kanyang ulo kahit gaano pa niya ito iniisip. Ito ay masyadong komplikado. Sa lohikal na pagsasalita, ang kawalan ng kumpiyansa ng manager ng restaurant ay ganap na hindi kinakailangan. Sapagkat ang puso ng kanyang asawa ay ganap na nasa kanya, at maliban sa kanya, walang iba sa kanyang puso. Siguro, may iba pang dahilan. Ganito lang ang naiisip ni Alvin. Bahagyang kinurot ng hamak na binata ang palad ng kanyang asawa, pagkatapos ay tumingin kay Megan at iniba ang paksa. Little lady, tinanong mo ang asawa ko kung kailangan ka ba niya para tulungan siyang itaboy ako. Ay! Namula ang magandang mukha ni Megan sa ilalim ng kanyang belo, at sa ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, sa simula pa lang nang malaman niyang asawa ng manager ng restaurant ang buhong na binata, nalaman niyang napagkamalan niya ang unggoy na binata. Hindi naman sa hindi nagpabilib ang buhong na binata sa manager ng inn, pero may asawa na siya. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tinulungan ni Alvin si Megan na pagaanin ang sitwasyon, pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti sa hamak na binata at sa manager ng restaurant. Pwede ko bang malaman ang pangalan ni senior at ate? Tumulong si Alvin na baguhin ang paksa. Ang hamak na binata na ito ay hindi maarap, at ito ay naging dahilan upang makaramdam siya ng takot. Napasulyap ang malaswang binata sa manager ng restaurant nang marinig niya si Alvin, na tila naghahanap ng opinyon niya. Bahagyang tumango ang manager ng restaurant. Little brother, ako si Sandro Zhang, at ito ang asawa ko, si Zoe. Nakangiting tumango ang hamak na binata kay Alvin. Halatang hindi siya nag-alala tungkol sa sinabi ni Megan kanina at napakamapagmahal. Kaya si Kuya Zhang. Tumango si Alvin at ngumiti. Ako si Alvin, ito ang aking mapapangasawa, si Megan. Sana ay mapatawad tayo ni Kuya Zhang at nang hipag sa nagawang kasalanan kanina. Kuya Alvin, nagbibiro ka. Maliit na bagay lang. Gaya ng kasabihan, mapapatawad ang kamangmangan. Umiling si Sandro, at nagkaroon ng ekspresyon ng kawalang interes na hindi niya iniisip. 347. Ang manager pair ng Eternal Jade Restaurant ay mga easy-going people, tinawanan lang nila ito at hindi isinasapuso ang pagkakasala ni Megan. Tumingin si Zoe kina Alvin at Megan, at umikot ang mga umaagos na ilaw sa loob ng kanyang magagandang mata habang nagtatanong siya na may bahagyang ngiti. Kuya Alvin, ano ang mayroon kayo ni Little Sister Megan? Ate, ikaw ang pumili ng mga ulam para sa amin. Wala kaming iniiwasan na pagkain. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Zoe. Okay. Ngumiti si Zoe at tumango, pagkatapos ay tumalikod siya at naghanda ng pagkain. Para naman kay Sandro, tumango siya kina Alvin at Megan pagkatapos ay bumalik na umupo sa harap ng bintana, pagkatapos ay sumandal sa gilid ng bintana habang pinupulot niya ang alak at umiinom ng alak mag-isa. Ang kalabasan ng alak sa kanyang kamay ay parang isang hukay na napakalalim, at ang alak sa loob ay hindi matatapos magpakailanman. Umiling si Alvin. Kung hindi dahil nakita na niya ang pagbabalat kayo ni Sandro, marahil ay iisipin niya talaga na lasenggo lang ang hamak na binata. Biglang tumingin si Alvin kay Megan, at habang inaalala niya ang eksena ni Megan na kumilos laban kay Sandro, hindi niya maiwasang matawa. Scoundrel, huwag kang tumawa. Nang makita ni Megan si Alvin na nakatingin sa kanya habang tumatawa, paanong hindi niya malalaman kung ano ang tinatawanan ni Alvin? Bahagya siyang nagalit dahil sa kahihiyan. Sige, hindi ako tatawa. Umiling si Alvin at hindi na tinukso ang batang babae. Bahagyang gumagalaw ang magagandang mata ni Little Megan habang nagtatanong siya. Scoundrel, saan mo naisip na nakakuha si Kuya Zhang ng ganoong kagaling na alindog? Mayroon na siyang asawa na kasing ganda ng bulaklak, pero sa totoo lang ay mayroon din siyang magandang manager na may gusto sa kanya. Umiling si Alvin at ngumiti.
Mula noong sinaunang panahon, ang pag-ibig ay walang alinlangan na ang pinakakomplikado. Sino ang may kakayahang gawing malinaw ang usapin ng pag-ibig? Scoundrel, napansin kong parang medyo hindi kumpiyansa si Kuya Zoe kapag kaharap si Kuya Zhang. Napansin mo ba? Tanong ni Megan sa banayad na boses. Tumango si Alvin. Ginawa ko. Scoundrel, gusto mo bang malaman kung bakit? Ang magagandang mata ni Megan ay napuno ng kuryosidad, na parang gusto niyang maunawaan ang mga bagay sa pagitan ng manager at ng kanyang asawa ng isang hakbang pa. Hindi mapigilan ni Alvin ang mapangiti. Talagang napakalaki ng curiosity ng batang babaeng ito. Ngunit naantig ni Alvin ang kanyang puso at tinanong ang kanyang sarili, at sa kanyang puso, siya rin ay walang alinlangan na puno ng pag-uusisa sa bagay na ito. Nakita ni Alvin ang strand ng maliwanag na kumislap sa loob ng magagandang mata ni Megan, at nagtanong siya ng may pagtataka. Ano? May paraan ka para malaman mo? Mahiwagang ngumiti si Megan ngunit pansamantalang hindi sinabi kay Alvin ang kanyang mga plano. Nagdulot ito ng pagngangalit ni Alvin sa kanyang mga ngipin sa puot, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang parusahan, si Megan sa mismong lugar. Nang hindi nagtagal, nakahain na ang kanilang pagkain. Jack, maupo ka at kumain na rin, sabi ni Alvin kay Jack. Sinundan sila ni Jack upang tiisin ang hirap ng mahirap na paglalakbay, at hindi siya nakakain ng maayos sa nakalipas na 4 na buwan. Salamat, young master. Magalang na umupo si Jack. Napansin ni Alvin na ilang subo lang ang nainom ni Megan bago siya umalis sa kanyang upuan at naglakad patungo sa manager. Big Sister Zoe, hayaan mo akong tulungan ka. Ngayon, naunawaan ni Alvin ang plano ni Megan. Mukhang gusto ni Megan na iparinig si Zoe ng ganito. Mukhang maganda ang restaurant na ito, dito tayo kakain ngayon ng magkapatid. Biglang, isang alon ng maingay na ingay ang pumasok sa tainga ni Alvin. Sa ilang sandali, makikita ang ilang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-uusap at tumatawa ng malakas habang paakyat sila sa ikalawang palapag ng Eternal Jade Restaurant. Nasira ang kapayapaan sa ikalawang palapag ng Eternal Jade Restaurant ng kanilang nakakagulong usapan at tawanan. Sumimangot si Alvin, sumimangot din ang ibang mga customer na kumakain sa restaurant. Lahat sila ay may displeased expressions. Ang restaurant na ito ay medyo tahimik. Nagtatakang sabi ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sa loob nitong tahimik na ikalawang palapag ng restaurant, ang kanyang boses ay parang kulog. Sa sandaling ito, isang malamig at walang pakialam na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Ipinagbabawal ng Eternal Jade Restaurant ang mga sigawan. Kung hindi ito magagawa ng mga customer, mangyaring umalis. Nang marinig niya ang boses na ito, tumingin si Alvin sa hamak na binata na nakasandal sa gilid ng bintana. Sa kasalukuyan, ang hindi pangkaraniwang manager ng restaurant na ito, si Sandro, ang nagsasalita. Ang mga nasa katanghaliang lalaki ay natigilan nang ang kanilang mga boses ay pinigilan ni Sandro. Hindi nagtagal, nakabawi sila sa kanilang pagkagulat, pagkatapos ay naglakad ng may malalaking hakbang upang palibutan si Sandro sa tabi ng bintana. Ngumisi ang nasa gitnang edad na nangunguna. You're just a stinking drunkard, yet you dare chide US lords. This lord wants to tell you that when I enter a restaurant, I always do as I please. Kailan pa naglakas loob ang isang lasenggo? Truly courting death. Mabahong lasing, kung may lakas ka ng loob sabihin mo pa, tingnan mo kung hindi ka ibagsak ng tiyuhin mo. Ang iba pang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki ay tumingin kay Sandro na may mga mukha na nagpapakita ng isang ngiti ng kabaliwan. Sa wakas, napayuko si Sandro at umiinom ng alak sa wakas ay gumalaw. Hindi kayo tinatanggap ng Eternal Jade Restaurant. Dahan-daw ang nagsalita si Sandro, at pagkatapos niyang matapos, muli niyang dinampot ang wine gourd at kumuha ng panibagong subo ng alak, pagkatapos ay bahagyang yumangay ang kanyang ulo, na parang isang mabahong lasenggo. Ang mga taong ito ay magdurusa. Umupo si Alvin sa malayo at nagkataon na nakita niya ang bakas ng kabangisan na sumilay sa mga mata ni Sandro, at bahagyang kumirot ang kanyang puso. Haha!
Humagalpak ng tawa ang mga nasa katanghaliang lalaki nang marinig nila si Sandro, at pagkatapos nilang tumawa, gusto nila siyang kutsain muli. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Whoosh! Biglang tumunog ang isang nakakatusok na tunog ng isang bagay na napunit sa hangin. Sa susunod na sandali, sa mga mata ni Alvin, ang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaking iyon ay naglabas ng matinis na sigaw at tila sila ay kusang lumipad palabas ng bintana. Bang! 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 Sa labas ng bintana, umalangaw-ngaw ang mabibigat na tunog ng mabigat na bagay na tumatama sa lupa, at kasabay nito ay ang isang alon ng malungkot na hiyawan. Napakabilis! Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin, alam niyang malinaw sa kanyang puso na tiyak na si Sandro ang nagpalaya sa kanila kanina. Gayunpaman, narinig lang niya ang nakakatusok na tunog ng isang bagay na napunit sa hangin nang umatake si Sandro, ngunit hindi niya nakitang gumawa ng anumang paggalaw si Sandro. Kahit na ang silwete na namuo sa itaas ng Sandro ay kumikislap bago mabilis na nawala, na naging dahilan upang hindi masulyapan ang kanyang mga mata. Jack! Nakita mo ba siyang umatake ng malinaw? Tumingin si Alvin kay Jack at nagtanong sa mahinang boses. Tumango si Jack na may seryosong ekspresyon, at pagkaraan ng maikling sandali, sinabi niya, ang bilis niya ay napakabilis. Kahit ako ay hindi malinaw na nakita ang mga silhouette na kumikislap sa itaas niya, ngunit ang matitiyak ko ay mas malakas siya kaysa sa akin. Nanliit ang mga mag-aaral ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Jack. Kahit si Jack ay nahihiya sa kanyang kawalan ng kakayahan kapag kaharap itong Sandro. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos naganap na maalis sa kanya ang origin silang parasite, hindi lamang nabawi ni Jack ang kanyang cultivation sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage, ngunit ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot pa sa ika-7 level ng Void Prying Stage. Hindi ba ito nangangahulugan na ang lakas ni Sandro ay nasa ika-9 na antas ng Void Prying Stage o mas mataas? Mahirap para sa kanya na isipin ito, isang binata na tila mahigit 30 taong gulang na talaga ang nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Huminga ng malalim si Alvin pagkatapos ay iniunat ang kanyang matinding espiritual na enerhiya, na gustong umasa sa kanyang espiritual na enerhiya at ang buhay na halaga ng karanasan ng Rebirth Martial Emperor upang suriin ang paglilinang ni Sandro, ngunit ang mga resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. Nang ang kanyang espiritual na lakas ay sumanib sa katawan ni Sandro, ito ay parang isang bato na lumubog sa dagat. Katulad din ito noong sinuri niya ang misteryosong dalagitang nakadamit na dilaw, si Nympha. Dalawa lang ang posibilidad ng lumitaw ang mga ganitong pangyayari. Posibilidad numero 1, si Sandro ay katulad ni Nympha, at alam ang isang paraan para itago ang kanyang cultivation, o ang cultivation method na kanyang nilinang ay nagawang pigilan ang aura ng kanyang cultivation. Posibilidad bilang 2, si Sandro ay isang dalubhasa sa Void Initiation Stage. Isang eksperto sa Void Initiation Stage sa edad na bahagyang higit sa 30. Hindi niya mararamdaman na kakaiba kung ang isang eksperto sa Void Initiation Stage na lampas lang ng bahagya sa 30 ay lumitaw sa foreign lands. Ngunit ngayon, ito ay lumitaw sa loob ng Ancient City of Everlast na nasa loob ng domain ng Asher Forest Imperial Kingdom, at naging sanhi ito ng pakiramdam ni Alvin na ito ay bahagyang hindi maisip. Sa huli, natukoy ni Alvin na ang mga kalagayan ni Sandro ay dapat na nauugnay sa unang posibilidad. Kahit noon pa man, puno pa rin ng pagkabigla ang puso niya. Pagkatapos ng lahat, hindi banggitin ng Asher Forest Imperial Kingdom, kahit na sa buong Darkstone Empire o kahit na sa buong Darkan Dynasty, isang eksperto na nasa itaas ng ika-7 antas ng Void Prying Stage sa edad na higit sa 30 ay isang pag-iral na bihira tulad ng mga balahibo ng phoenix at mga sungay ng kilin. Matapos magpalabas ng ilang matinis na sigaw, ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na itinapon ni Sandro sa bintana ay tumahimik. Malinaw, napagtanto nila kung gaano kaitikot si Sandro at umalis na sila. Muling bumalik sa tahimik na kapaligiran ng Eternal Jade Restaurant. Matapos kumain ng busog si Alvin, bumalik si Megan, at nang makita niya ang ngiti sa mukha nito, alam ni Alvin na nakakuha ng ilang resulta si Megan. Kumain ka pa. Hindi nag-aalalang tinanong ni Alvin si Megan kung ano ang napala niya, at sa halip ay hinintay siyang kumain muna bago siya magtanong.
Nalaman mo ba? Tumango si Megan, at medyo kampante ang ekspresyon niya. Nagliwanag ang tingin ni Alvin at binalak niyang bayaran ang kanyang bill at umalis. Ngunit, ayaw kunin ni Zoe ang kanyang pera. Brother Alvin, ako at si little sister Megan ay parang mga matandang magkaibigan noong una tayong nagkita. Kasabay ng pagtawag mo sa asawa ko bilang kuya, paano ba nararapat na kunin natin ang iyong pera? Itago mo ito. Salamat hipag. Tumango si Alvin at ngumiti, hindi nagpumilit, pagkatapos ay nagpaalam siya kay Sandro bago hinawakan ang kamay ni Megan at umalis kasama si Jack. Pagkatapos nilang umalis sa Eternal Jade Restaurant at naglalakad patungo sa night market ng Ancient City of Everlast, tinitigan ni Alvin si Megan na may kakaibang ekspresyon habang nagtatanong. Little Megan, ano ang nalaman mo? Napabuntong hininga si Megan. Lumalabas na si Kuya Zoe ay isang kaawa-awang tao din. Nakakaawa na tao. Naguguluhan si Alvin, at nakinig siyang mabuti. Si Big Sister Zoe ay orihinal na isang babae na may napakahusay na likas na talento sa martial daw. Nang maglaon, nakatagpo siya ng isang aksidente na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang dantian, at hindi niya naipon ang origin energy. Ayon sa kanyang sinabi, ang likas na talento ni Kuya Zhang sa martial daw ay napakataas. Dahil dito, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagiging mababa ni Megan at ang pakiramdam na ito ay naging karapat-dapat, mabagal na sabi. Biglang naunawaan si Alvin nang marinig niya si Megan. Kaya lumalabas na ang dahilan kung bakit walang kumpiyansa si Zoe ay dahil hindi niya naipon ang origin energy, samantalang si Sandro ay sa halip ay isang eksperto sa martial daw. Naintindihan niya ito. Ang isang ordinaryong babae na kasama ng isang lalaki na may napakapangit na likas na talento sa martial daw ay talagang pinagmumula ng matinding pressure. Pero, dahil ikinasal na sila at naging mag-asawa, bakit pa siya mag-abala sa lahat ng ito? Marahil, may buhol sa puso ni Zoe. Sabi ni Alvin sa loob-loob. Bukod dito, ang buhol na ito sa kanyang puso ay malamang na nauugnay sa magandang manager sa Drainpool Inn. Sinabi ni Megan, talagang hindi ko naintindihan si Kuya Zhang kanina. Lumalabas na para sa kapakanan ni Kuya Zoe, si Kuya Zhang ay handa pang isuko ang lahat at sundan siya sa malayong Ancient City of Everlast na ito para buksan ang Eternal Jade Restaurant. Ang pagbubukas ng restaurant ay palaging pangarap ni Kuya Zoe. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.